Ipikit ang inyong mga mata at isipin si Lucifer. Ano ang nakikita ninyo? Malamang, isang marilag na figura na may sungay, pulang balat, at isang ngisi ng demonyo, ang klasikong imahe ng kasamaan. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na ang lahat ng ito ay isang malaking pagkakamali, batay sa isang maling salin at sa malawak na imahinasyon ng mga makata? Ngayon, sabay-sabay nating aalisin ang lahat ng maskara at titingnan ang totoong mukha ni Lucifer. At ipinapangako ko, ang matututunan ninyo ay magbibigay sa inyo ng bagong pananaw sa isa sa mga pinakatanyag na karakter sa kasaysayan. Para sa karamihan sa atin, si Lucifer ay kasing kahulugan ng dyablo, ang pinuno ng impyerno, ang pangunahing kaaway ng sangkatauhan. Ang imaheng ito ay matibay na nakatanim sa ating kultura dahil sa mga libro, pelikula at maging sa mga kartun. Nakasanayan na nating makita siya bilang pinagmulan ng lahat ng kasawian at tukso. Ngunit ang imaheng ito ay hindi agad-agad lumabas. Kung susuriin natin ng mas malalim sa mga pinakalumang teksto, ang larawan ay nagiging lubos na naiiba. At upang maunawaan kung sino talaga si Lucifer, kailangan nating bumalik sa nakaraan at suriin ang mga salitang nagpabago sa lahat. Sige, simulan natin sa pinakamahalaga, ang pangalan, Lucifer. Nakakatakot pakinggan, di ba? Pero laro lang ito ng ating pagtanggap na hinubog ng daang-daang taon. Ang mismong salita ay galing sa Latin at kung sisipatin ang pinagmulan, dalawang simpleng salita ang bubuo rito, lux, na ang ibig sabihin ay liwanag, at ferre, magdala o tagadala. Kaya ang ibig sabihin nito ay tagadala ng liwanag o nagdadala ng liwanag. Noong una sa sinaunang Roma, ang magandang pangalang ito ay tumutukoy sa bituin sa umaga. Oo, tama ang dinig mo. Ang pinag-uusapan natin ay ang planetang Venus. Makikita ito sa kalangitan bilang pinakamaliwanag na tuldok bago sumikat ang araw. Siya ang unang lumilitaw, tila tagapagbalita ng bukang liwayway, literal na nagdadala ng liwanag ng bagong araw. Kaya nga tinawag itong tagapagdala ng liwanag. Napaka-poetiko at positibong imahe nito. Simbolo ng pag-asa, paggising at kagandahan. Sa mitolohiyang Romano, ang pangalang ito ay iniuugnay sa isang Diyos, anak ng Diyosa ng bukang liwayway na si Aurora. Sa Gresya, ang katumbas niya ay si Phosphorus. Walang anumang bakas ng kasamaan, pagbagsak, impyerno o tukso. Simple lang itong tawag sa isang astronomikal na pangyayari, maganda at nakakabighani. Sa totoo lang, ang pagtawag sa Venus na Lucifer ay kasing normal lang ng pagtawag sa araw na araw. Kaya paano nangyari na ang magandang pangalang ito ay naging kasing kahulugan ng pandaigdigang kasamaan at pangunahing kaaway ng sangkatauhan? Ang sagot ay nakatago sa iisang linya lang ng sinaunang teksto, na lubos na naunawaan ng hindi ayon sa layunin ng sumulat. Saan nga ba nanggaling ang koneksyon o ang pagkakaugnay ng kwentong ito sa isang nahulog na anghel? Ang buong kalituhan ay nagsimula sa isang talata lang sa Biblia, sa aklat ni Propeta Isayas. Mahalagang maunawaan ang konteksto, hindi tungkol sa supernatural na labanan sa kalangitan ang isinusulat ng propeta. Sa halip, tinutukoy niya ang isang napakamakamundong personalidad, ang malupit at mapagmataas na hari ng Babylonia, na umapi sa kanyang bayan at ipinalagay ang sarili bilang isang Diyos. Ipinropesya ni Isayas ang isang kahiyahiyang pagbagsak para sa haring ito. At upang mas malinaw na ilarawan ang pagbagsak na ito, gumamit siya ng isang magandang metaporang patula. Sa orihinal na teksto, ganito ang nakasulat: "Paano ka nahulog mula sa langit, Denitsa, anak ng bukang liwayway?" Ang Denitsa ay ang lumang pangalan sa lumang Slavonic para sa bituin sa
umaga, ang Venus. Kinukumpara ng propeta ang mapagmataas na hari sa pinakamaliwanag na bituin sa kalangitan na tila ba'y walang hanggan, pero bigla na lang itong bumagsak at naglaho sa lupa. Ito ay isang malakas na imahe na nagpapakita na kahit ang pinakamakapangyarihang pinuno ay isa lamang mortal. Nagsimula ang problema nang isalin ang Biblia sa Latin noong ika-4 na siglo AD. Ang salin na ito, nakilala bilang Vulgate, ang naging pangunahing bersyon para sa buong kanlurang simbahan sa loob ng 1,000 taon. At nang isinalin ito ng tagapagsalin na si Saint Jerome, pagdating niya sa talatang ito, isinalin niya ang salitang Hebreo na nangangahulugang bituin sa umaga, gamit ang eksaktong katumbas nito sa Latin, ang salitang Lucifer. Hindi niya pinapangalanan ang demonyo. Ginagamit lang niya ang tamang salita. Ngunit sa paglipas ng panahon, nawala ang orihinal na konteksto tungkol sa hari ng Babylonia. Kaya naman, nang basahin ng mga tao ang talatang "Paano ka nahulog mula sa langit, Lucifer?", nagsimula silang makita rito hindi isang metapora, kundi isang direktang paglalarawan ng pagbagsak ng isang anghel na nagngangalang Lucifer. Isang pagkakamali sa pagsasalin at doon na naitanimang binhi ng isang bagong alamat. Dito naman nagsisimula ang mas kapana-panabik na bahagi. Ang pagkakamali sa pagsasalin ay kalahati pa lang ng kwento. Sa totoo lang, maaari sanang nanatili lang itong isang maliit na tala para sa mga teologo na hindi napapansin ng marami. Ngunit dito na pumasok ang dakilang kapangyarihan ng sining, partikular na ang literatura. Ang mga manunulat at makata ang kumuha ng malabong konsepto ng bumagsak na si Lucifer at binigyan ito ng buhay, ginawa itong matingkad at karismatikong imahe na kilala natin ngayon. Ang unang tunay na nagpinta kay Lucifer para sa publiko ay ang Italianong makata na si Dante Alighieri sa kanyang Divine Comedy noong ika-14 na siglo. Siya ang lumikha ng pinakadetalyado at nakakatakot na paglalarawan ng impyerno sa kasaysayan. At sa mismong sentro ng impyernong ito, sa isang lawa ng yelo, inilagay niya ang isang higanteng, 3 mukhang Lucifer na nakabaon sa yelo. Hindi ito isang imaheng mula sa Biblia. Ito ay purong imahinasyon ni Dante. Ngunit ang kanyang tula ay naging napakapopular na para sa milyon-milyong tao. Ang larawang ito ang naging canonical o pinakatinatanggap na paglalarawan ng dyablo. Pagkalipas ng ilang siglo, noong ika-17 siglo, ang English na makata na si John Milton sa kanyang epikong tula na Paradise Lost ay gumawa ng susunod na hakbang. Kung si Dante ang nagbigay kay Lucifer ng katawan, si Milton naman ang nagbigay sa kanya ng kaluluha at karakter. Ang kanyang Lucifer ay isang trahedyang bayani, isang maganda at mapagmataas na arkanghel na naghimagsik laban sa Diyos hindi dahil sa purong kasamaan, kundi dahil sa pagmamataas at pagkauhaw sa kalayaan. Si Milton ang nagbigay sa kanya ng bantog na pahayag, mas mabuti ang maghari sa impyerno kaysa maglingkod sa langit. Ang imaheng ito ay naging napakakaakit at komplikado, na tuluyang nagpatatag sa posisyon ni Lucifer bilang isang karismatikong antibayani at ang pinakamalaking rebelde sa kasaysayan. Kaya naman, ang modernong Lucifer na kilala natin ay hindi gaanong isang karakter mula sa Biblia, kundi isang bayaning pampanitikan na nilikha ng henyo ni Dante at Milton. Eto na nga ang malaking revelasyon. Ang Lucifer na kinagisnan natin ngayon, hindi siya ang orihinal na nilalang mula sa Biblia. Ito ay bunga ng daan-daang taon ng pagsasalin, iba't ibang pagpapakahulugan, at higit sa lahat, purong katang-isip. Ang pangalang ito na ang ibig sabihin ay tagapagdala ng liwanag, na sa Biblia ay isang metapora lamang
para sa pagmamataas ng isang haring makasanlibutan ay basta na lamang hinugot mula sa tunay nitong konteksto. Sa isang pagkakamali, ginawa itong pangalan mismo ng isang bumagsak na anghel. Tapos, ang mga manunulat at makata gaya ni na Dante at Milton ang nagbigay sa kanya ng sariling karakter, kasaysayan, at yung nakakabighaning dilim na karisma. Sa totoo lang, ang popular na imahe ni Lucifer ay isa sa pinakamatagumpay na karakter sa panitikan na sa paglipas ng panahon ay itinuring na ngang totoong religious figure. Ang kanyang kwento ay isang malinaw na patunay kung paano ang isang salita, isang simpleng metapora ay kayang magpabago ng kahulugan at lumikha ng isang bagong alamat na nabubuhay sa libu-libong taon. Kaya ang tunay na mukha ni Lucifer ay hindi ang mukha ng demonyo. Ito ay mukha ng isang maling paggamit ng salita at ng mayamang kultural na pamana na bumago sa larawan ng bituin sa umaga tungo sa simbolo ng kasamaan sa buong mundo. Maraming salamat sa inyong panonood hanggang dulo. Kung may bago kayong natutunan at talagang binago ng video na ito ang inyong pananaw kay Lucifer, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi mapalampas ang iba pa nating pagbubunyag. Sa tingin ninyo, anong iba pang mga makasaysayang tao o konsepto ang mali nating nauunawaan sa kasalukuyan? Ibahagi nyo ang inyong mga ideya sa comment section. Siguradong nakaka-interes basahin.